Hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ang issue ng confidential funds ng DepEd noong panahong siya ang kalihim nito. Kasunod po yan ang mga bagong pangalan na iniuugnay sa pondo na wala umanang record sa Philippine Statistics Authority. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Amoy Liu, Fernan Amoy, Jog de Asim. Ilan lang daw ito sa mga pangalang nakatanggap ng confidential funds ng Department of Education noong panahon ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Walang ipinakitang papel si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, pero lumabas daw yan sa pagsusuri ng Kamara sa mga recipient ng DepEd confidential funds na posibleng mga hindi umano totoong tao. Parang bago na na asim gang. So, kitang-kita po natin na yung pattern is the same. Pareha po yung sitwasyon nung Mary Grace Piatos, si Miggy Mango, si Jay Camote, saka yung mga iba pong pangalan. Tulad ng mga ibang nauna nang nadiskubreng pangalan, wala umanong record sa mga ito sa PSA. 677 po ang wala pong records. Dadami talaga yan kasi it's hindi 1,000 plus po yan eh. Sa DepEd na lang 400 plus out of 700. So trend po yan. Ayon kay Representative Ortega, posibleng milyong-milyong pisong confidential funds ang tinanggap ng mga hindi totoong tao. Palalakasin daw nito ang Article 2 ng impeachment complaint. Pero meron nga bang masama sa paggamit ng inventong pangalan para sa confidential funds? Sinabi po nila meron pong proseso dyan. Sabi ko nga po, meron namang proseso pala. Di dapat, madali nilang masagot yan. Saka sabi nga nila, pag confidential agents, confidential na mga tao, hindi po pwedeng pangalan na lang. Kailangan po, meron pong meron pong backup, meron pong trail kung sino po yung totoong tao. Hinamon din na Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ang issue. Yes, we believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umano na issue po ng opisina po ni VP Sara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Pero kamakailan lang, sinabi niyang paulit-ulit na raw ang isyung ito at hindi raw malinaw kung saan kinuha ang mga ebidensya. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.